Magandang umaga po sa inyong lahat. Maglilinis ako dito sa bintana dahil itong pusa namin. Oh, tingnan po ninyo. Oh. Minumudmud niya yung mukha niya dito sa bintana, lalo na pag gusto niyang pumasok. Ngayon, ang dumi-dumi. Linisan ko ngayon at sa labas din magwalis din ako dyan. Oh, katingnan po ninyo yung mga dahon. Malakas kasing hangin kahapon. Linisan natin yan mamaya. Unahin mo natin dito sa bintana. Grabe itong pusa namin. Ay, imudmud. Ginayang mukha niya dito. Oh, tingnan mo ninyo. Oh, ang dumi. Pero sa labas yan. Hindi yan dito sa loob. Sa labas yan. Linisan ko muna para matapos ng trabaho ni Mami Rose. Ay, daming trabaho talaga. I-unboxing natin tong package ni Raquela. Hindi po to, ako po nag-order nito. At sa kanya po tong nasa loob. Nagpa-order po siya sa akin. At siya din po nag-utos sa akin na buksan ko para tingnan kung kasya nga sa kanya. Sana ang aga naman ang regalo ni Raquela. Oy. Ang pangit naman tingnan ng pasok ko ba. Tingnan po ninyo. Pero na po siya, okay na po siya. Ito na po yung sapatos niya. Wow, parehas na kami pero magkaiba lang yung kulay. Ito talaga yung tagal-tagal na niyang gustong mabili. Ayan, ang ganda. Wow, sana. Shun, chat na mo. Sambalalag. Kaya, bibigay ko to sa kanya mamaya. Pag-uwi na lang namin dahil pupunta muna kami kay Uma. At ikukwento ko po sa inyo bakit bigla ang punta namin sa hospital. Yan, nandito na tayo sa Lodenscheid Clinicum. Laki ng hospital dito sa Lodenscheid. Lahat dito meron. At dito naman na building, siya, Seniorenheim. Diyan nakatira yung mga, o doon sa kabila ata, diyan nakatira yung mga matatanda. Diyan, di ba? Lapit lang kung ano yan ba. Bahay ng mga matanda. Ang lapit lang sa hospital kung may emergency. Lapit lang ng doktor. Doon naman sa amin, maliit lang kasi yung hospital doon sa amin. Maraming mga kababayan natin dito sa Lodenscheid Hospital. Dito yung mga kaibigan natin. Nandito nagtatrabaho ang ating mga kababayan na mga Pilipino. Ito yung mga kaibigan natin na natin last time nagpunta sa bahay. Ha? Yeah. Pasok muna kami. Bisitahin natin si Uma. Tapos na kami pumunta kay Uma. Ngayon, pabalik na kami sa auto. Pumunta kami dito dahil tinawagan nga kami kanina ng doktor. Dahil operahan na sana si Uma. Kaya lang, sinabi niya yung ayaw niya. Hindi, pag ang pasyente kasi pag nagsabi na ayaw, hindi talaga nila yan gagawin. Dapat ang pasyente ay hindi, dapat yung pasyente ay, talaga, sigurado yung desisyon ba, hindi yung desisyon ni Uma kanina na ayaw niya. Kaya hindi natuloy. Kaya pinapapunta kami dito dahil kailangan ni Uma talagang maperahan. At nang makauwi na sa bahay kay kawawa man. Kahit stress ako sa trabaho ko sa bahay, pero naawa talaga ako kay Uma na nandito siya. Parang ito, bagay ito sa sabaw ni Martin. Ganda naman ito. Magkano to siya? €3.99 ang isa. Iba siyang kulay. Ang ganda nito. Ito, malapit lang po kami sa hospital. Tapos na po kami bisita kay Uma. Dahil si Uma inantok. €2.99. Kasi Martin, naihi. Ihi muna daw siya. Tingin-tingin muna ako dito. Ang
ganda ng mga ano nila. Kam ko siya, die haben schon nato for deine Suppe. Schuss von deiner Suppe. Da, mit Handtuch. Oh ja, das ist schön. Oh, da kannst du sogar. Sock of the day. Super für dich. Schön, ne? Ja, das ist auch schön, ja. Das ist perfekt. Der braucht man nicht mehr hier festhalten, sondern nur. So. Oh, prima. Sabi ko kay Martin, ito ang perfect dahil hindi mo na kailangan hawakan dito kasi mainit ba yung sabaw. Die blauen, die finde ich aber schön. Die blauen und die grünen. So, dapat ganyan yung paghawak. Das ist schön. Mahilig yan siya mamili ng mga gamit sa bahay. Sinabi ko na po yan sa inyo. With heaven. Saan yung heaven? Glaube hier, das ist guck mal das. Tingin kami ng ano kay Michelle ba sa kwarto niya. Jack. Jack. Jack F. Carpet sa kwarto ni Michelle. Ito na lang oh. Okay na din to. Sa ano ni Michelle ba? Sa bed niya. Nee, das ist heaven. Das ist heaven? Das ist heaven. Und das ist Mojo. Okay. Hier. Harmony. Harmony. Guck mal. Er ist so schnell, sieht die Trick, Schatz. Oder? Na gut. Ich will alles. Wie besser die hier? Die, nur die. Das ist einfach zum Warte mir. Ja, nee. Die Vacuum. wächst doch nicht so. Sabi ko kay Mati, ito na lang kasi madali i-vacuum ba? Ano siya, okay. Michelle. Ja, so recht. Kostet 15,99 15,99 €. Ja, dann nehmen wir einen mit. Baita. Alam lang po ninyo, gaano to kakulit si Martin, no? Oh, alam lang po ninyo, no? North turn around. Hindi ako masyadong mahilig sa ano, sa carpet. Ang ganda ng sofa na to. Ito to. Han. Ang ganda to. Schön, Han. Schön. Ang ganda niya ba? Aber wieder nicht lang genug. 600 € pero maliit lang. Ito lang siya, kasya lang kami dalawa ni Martin. Ja, zu kurz. Hindi, wala nang ano yung mga anak namin, si Fiona lang. Si Fiona in die Mitte. Fiona hier in die Mitte. Ja. Das war das schön. Oh, guck mal, das ist auch schon wie in Ikea, ne? Das ist ein Schlafhaus. Hindi man, dalawa lang magkasya. Pero maganda siya. Mas maganda kaya to, Martin. Kung ganito ang kabinet namin ni Martin, oh, ito akin na side. Meron pang dalawa dyan. Tapos ito yung sa gitna, yung sa hanger, lagyan ng mga damit mo na i-hanger mo ba? I-hanger mo lang siya. Tapos itong kabilang side kay Martin. Pares lang. Meron pa dito. Noon, meron kaming malaking kabinet sa kwarto namin. Oh, hier ein altes Bild. Kwarto namin sa Malisi. Yan, tapos na kami ni Martin na umambon sa Regnithan. Umambon siya. Si Martin na ihi mo yan siya. Tapos buti na lang may toilet pala dito. Nadaan kami sa Burger King daw. Bibili kami ng makain ng mga bata. Masarap kasi sa Burger King kasi sa McDonald's. No? Sarap yung burger nila. Tapos dadaan kami sa kapatid ko bago kami uuwi. Dahil ay, mamaya na lang pala ako punta doon. Dahil kunin man yun. Siya. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. Ngayon, nasa bahay na tayo. Ikukwento ko na po sa inyo yung nangyari kay Oma. Kumusta na si Oma? Ano nang balita sa kanya? Hindi na lang ako nag-video doon sa loob dahil may kasama kasi si Oma. At as in, pag ano si Oma talaga matamlay siya at parang inaantok. Kaya wala siguro masyadong tulog doon din sa hospital. Siyempre nanibago dito sa bahay kasi nanood lang yan palagi ng TV doon. Iba naman doon, hindi mo naman magawa. Hindi mo magawa kung anong gusto. Anong gusto mo ba? Hindi katulad sa bahay na kung gustuhin mo manood ng TV ng ilang oras, pwede doon may kasama ka ba sa kwarto. Kaya hindi mo magawa yung lahat na kung ano yung gusto mo. Lalo na sa sitwasyon yung mga parang
ano talaga siya, nice. May something talaga na nangyari sa, ano ba, sa katawan niya ba. Kaya yun po, kahapon tumawag po yung doktor dahil kailangan na ni Martin na siya magpirma, lahat para kay Uma, kaya kailangan niya magpa-register, para register mo yun. Kaya marami mo siya pinirmahan kahapon. Tapos, kaya pumunta kami kahapon doon. Tapos kahapon din nilipat si Uma sa kanyang normal na kwarto. At napapasalamat ako dahil nandoon siya sa station kung saan yung kaibigan natin na mga Pilipino. Nagpapasalamat talaga ako dahil nakiusap din ako sa kanila, sa kanya, lalo na kay Irene na kung pwede niya kausapin si Uma o bisitahin si Uma kung may oras siya. Dahil kasi si Uma po, kilala ko po yan. Pag mabait po yung nag-aalaga sa kanya or kinakausap siya, yung friendly ka sa kanya ba, na-appreciate po niya yan at magustuhan niya talaga yung tao na yan ba. At kanina nung pagpasok ko, sinabi niya agad sa akin, hindi ko kasi alam na doon pala si Irene, yung ating kababayan na nurse doon sa Lodenscheid. Hindi ko alam na doon pala siya na station. Sabi ni Uma na, meron daw Pilipina na nagtrabaho doon, kaibigan ko daw. Sabi niya sa akin, sabi ko, ha? Hindi ko naintindihan kasi nung time na yun din si Uma, ano siya, nakadumi sa diaper niya ba? Kaya kailangan din tawagin yung nurse, nilinisan mo na siya. Kaya hindi niya natapos yung gusto niyang sabihin sa akin. Tapos nung paglabas namin, nakita namin doon si Irene. Sabi niya, pumunta daw siya kay Uma. Sabi ko na nga ba dahil kuninto ni Uma sa akin. Tapos nakiusap din ako kung pwede niyang bisitahin si Uma, kausapin. Para hindi din si Uma ba malungkot bitaw doon. Dahil malayo man yun dito. Hindi naman mabisita palagi ba. I mean, hindi naman mapuntahan ng agad-agad. Kasi sadyain po talaga mapunta doon. Magsakay ng bus or mag-auto. Dito sa amin, malakad lang yung hospital dito sa amin eh. Tapos, kahit ilang, dito noon pa yan si Uma, dito sa hospital namin, 2 beses kami pumunta sa kanya ngayon eh. Kanina pumunta kami, dahil nga, operahan po sana siya kanina, hindi po siya pumayag. Alam po ninyo, si Uma po, nang hindi pa yan siya nagkasakit ng demensya. Pag tuwing may naramdaman yan sa katawan niya, kahit ano, hindi yan nagpapadala sa hospital. Ayaw niya talaga dalhin siya sa hospital. Kaya tulad noong nagka-diarrhea yan siya, suka at nagtatae siya nung time na tas hindi na talaga siya kumakain, ayaw na hindi niyang uminom. Alam po ba ninyo, yung time na yun, ayaw niya talaga magpadala sa hospital. Kahit alam namin na hindi na normal ba, baka di ba, pag ganyan kasi na delikado yan sa mga matatanda, lalo na sa mga maliliit na bata. Baka ma-dehydrate ba, no? Kaya noon, tumawag na talaga kami ng emergency at dinala siya. At sabi na nga ng taga-hospital, buti na lang daw nadali dahil na lang daw, konti na lang daw, ma-dehydrate na daw si Uma. Dahil nga, ang dami niya nang nagalabas na sa katawan niya ba. Baka nawala pa si Uma nung time na yun, di ba? Kaya, simula nung nangyari yun, sabi na namin ni Martin, kahit anong mangyari, kahit anong maramdaman ni Uma na masama yung pakiramdam niya or mga something may mangyari sa kanya, hindi na talaga kami makinig sa kanya na ayaw niya magpadala sa hospital dahil muntik na yan nga siya na noon dahil nga nung nagsuka at nagtatais siya, ayaw niya magpadala. Buti na lang talaga na hindi kami nakinig ni Martin nung time na yun, dahil nagtawag talaga kami ng ambulansya. Meron na pala yung virus na norovirus yung tawag na yun. Delikado yun siya sa mga matatanda, lalo na kay Uma na mahina na. Kanina po, ikuwento ko po pala po sa inyo kung bakit operahan si Uma. Si Uma po may problema po ngayon sa puso niya. Hindi na po pumipitik ng normal yung puso niya. Kailangan ng tawag niya yung parang battery ba, yung pacemaker tawag niya. Sa German tawag Herzschrittmacher. Yun. I-search ko na lang ulit at ilagay ko. Kasi hindi ko talaga. Basta parang support siya sa tulungan na yung tibok ng puso mo. Yun yung pagkakaintindi ko ha. Kaya kailangan po ni Uma niya. Tapos kanina na sana operahan siya. Kasi pumirma na si Martin kahapon doon na ganyan ng opera ni Uma. Kasi nga siya na magperma ngayon para kay Uma. Pag sinabi kasi ng mga doktor na kailangan gawin yan, di ba? Sila yung mga may alam, ano dapat gawin sa pasyente, di ba? Sino ba namang may gusto ng operasyon? Pero kung kailangan naman kasi, di ba? Wala ka talaga magawa, kailangan ng pumayag. Kaya, kanina na operahan na sana si Uma. Nako, sinabi man niya na ayaw niya. Pag ayaw niya, pag sinabi kasi ng mga pasyente na ayaw, hindi talaga ina-opera ng doktor. Hindi talaga nila yan gagawin kasi
pag may mangyari, sila din managot, diba? Kaya tumawag kanina ang taga-hospital na kung pwede pumunta si Martin doon, kausapin si Uma, ipaliwanag kay Uma ng maayos. Kaya yun. Pero nung papunta namin doon, pumunta din ang doktor kasi gusto makita ng doktor na si Uma mismo ang nagsabi ng yes na magpa-opera siya. Kasi kung kami lang, hindi sila papayag, dapat ang pasyente talaga ang magsabi na okay, sige, magpa-opera na ako. Kaya kinausap ni Martin, kung gusto mong umuwi na agad sa bahay na hindi ka magtagal dito sa hospital, dapat pumayag ka na operahan ka dahil sabi ng doktor, kailangan mo yan. Gusto ka pang makita ng mga bata, gusto ka pa namin makasama, sabi na ni Martin, pinaliwanag niya ka. Kasi si Uma po, matigas po talaga yan. Si Uma, hindi po talaga yan siya pumapayag, lalo na pag mga, kahit noon pa ng mga bata, hindi pa yan siya nagkasakit ng demensya. Hindi talaga yan siya gusto magpapa-opera, magpadala ng hospital, ayun niya talaga. Kaya, once pag kailangan man sa katawan natin, dapat susundin talaga natin doktor, makinig tayo sa doktor kasi sila may nakakaalam kung anong narapat-dapat sa ating katawan, di ba? Kaya kailangan man ni Uma yung support na para magtibok yung normal yung puso niya. Kaya yun po, kailangan na kaya pumunta si Martin doon kanina para kausapin si Uma, paliwanag kay Uma. Nung una kasi ayaw niya talaga, ayaw niya nung pagdating namin doon, kinausap namin siya, ayaw niya. Tapos pinaliwanag ni Martin, sa sitwasyon kasi ni Uma ngayon, mahirap na din siya makaintindi kasi na may na siya. Tapos napansin ko yung Uma na yung depression niya ngayon talaga as in grabe. Parang lumalaban yung depression sa katawan niya ba, parang wala siyang gana ngayon ba. Kaya yung naawa talaga ako sa sitwasyon ni Uma ngayon doon sa hospital. Sabi ko kahit gaano man ka-stress dito sa bahay, yung trabaho ko, pero naawa talaga ako pag nandoon si Uma sa hospital. Mas kakayanin ko pa na dito lang siya sa bahay kahit gaano pa yan ka-stress, kahit gaano pa ka-stress sa sarili ko na magtrabaho para sa kanya. Nakakaawa kasi na nandoon siya sa hospital, tapos malayo kami doon sa kanya. Tapos sabi pa nung kasama niya doon sa kwarto, sino ba yan si Martin? Hinahanap niya. Sabi ng babae doon katabi niya ba. As in, yan ang talaga yung pangalan na sinasabi niya, Martin, kailangan daw niya ng tulong. Pero pagka-German yung pagkasabi, Martin, sabi niya, Martin, help, yung tawag, yun ang sabi niya kanina doon sa ng katabi ni Uma ba na tinatawag niya yung pangalan na Martin. Kaya sabi niya, kung sino daw si Martin, sabi ko, yan si Martin, yung anak niya. Kaya sabi niya, kaya pala niya hinahanap dahil anak niya. Tapos po kanina, tapos kinausap na namin si Uma, naintindihan siguro niya na timing nandun ng doktor, kaharap niya, nag-yes na siya, sabi niya, okay daw, magpa-opera na daw siya. Kaya ready na yung operasyon niya para bukas. Kaya sana po na pag-pray po natin si Uma na malampasan niya itong operasyon na to. Pang ilang operasyon na po to ni Uma. At alam ko na kaya ni Uma dahil kusgan, sa Bisaya pa kusgan, malakas yung aming Uma, lumalaban talaga yan siya. Kaya sabi ko na kung matapos lang to, sana itong operasyon na to, sana ito na yung last na operasyon ni Uma, hindi na siya maoperahan ulit, yung normal na normal na yung hindi na madagdagan yung mga naramdaman niya, dahil kawawa naman talaga yung mga matanda na ganyan yung dami na nga mga iniinom na gamot, tapos madagdagan na naman, di ba? Sigurado ako madagdagan yung gamot ni Uma. Gamot sa puso, siguro madagdagan yan siya. Tapos po pala, yung sa pamilya din nila Uma, may yung papa niya namatay din sa atake. Yung sa pagkakaalam ko, yung kapatid ni Uma na lalaki, inatake din yun. Yung bago lang namatay, mga corona, 2021 na yun namatay yung kapatid ni Uma. Inatake din yun. Tapos yung isa din ata, yung kapatid niya lalaki namatay. Sa din, atake din ata yun. Kaya nasa lahit po nila Uma yung Kaya kami, tinatry talaga namin lahat, ang kaya namin, kung anong sinasabi ng doktor sa amin, anong ina-advise ng doktor sa amin. Gagawin namin yan dahil sila naman yung nakakaalam kung anong karapat dapat na gawin kay Uma, di ba? Kaya nag-alala syempre kami dahil nga si Uma matanda na at marami namang mga matanda na nilagyan din ng ganyan. Ngayon, nandyan pa sila. Ipagdasal na lang natin. Sana po na ipagdasal po ninyo si Uma na malampasan niya po tong bagong operasyon na gagawin sa kanya bukas.
pupunta po kami doon sa hospital at i-update ko po kayo kung ano po yung kumusta na si Oma, yung sitwasyon niya. Yeah. Yun lang po muna i-share ko po sa inyo ngayon dahil medyo marami po akong trabaho nga gagawin ngayong gabi. Hindi ako nakapaglinis kanina. Dahil nga pumunta kami sa hospital at natulog ako ulit ng pagkatapos ko kasi kaso yung mga anak ko. Ngayon ako babawi ngayong gabi, maglinis ako. Hindi ko pa nalinis yung kwarto ni Oma. Siguro bukas lang ko yan naglinis bago kami punta ng hospital. Sa taas lang muna ako maglilinis. Tapos yan lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta. Sana hindi po kayong magsasawang panoorin si Mami Rose. Mag-iingat po kayo palagi. Bye! Living the highs and lows.